marami ako nakita guys na wala daw work-life balance dito sa US. Huh? So I usually see these things o yung mga comments na sa ibang pages na sa ibang country, ibang group. So for me, working dito sa US, medyo napapaisip ako bakit nila yung sinasabi. Discuss na natin yung possibility about yung sinasabi nila. So pros and cons tayo. Okay, kung totoo ba o hindi. Okay, I'll give you few factors na mag-play in dito. Okay, so number one, doon muna sa pro. Hindi ko kasi alam guys kung paano nila na-factor in kasi typically mga nurses dito is 3 days work lang kami guys. Okay, so 3 days work. Ibig sabihin, may 4 days off kami. So just imagine in your situation guys na nag-work kayo ngayon, ano lang kung may 4 days off kayo? Do you think wala kayong work-life balance? And with those 4 days guys, you can do a lot of things. Like for example na lang kami dito sa Louisville, malapit kami sa airport. So just pay like $100 or like for us like, going to Florida from here, it's like $55 magbubook ka ahead and pwede ka pumunta doon 2 days ka doon or 3 days tapos balik ka, duty ka na naman. So that's a typical scenario para sa amin. Galing kami doon last week pero hindi kami lumipad, nag-focus kami more on sa driving. Then add on doon sa schedule guys, sinabi ko sa inyo like 4 days off kayo. Ang typically ginagawa namin dito is dinagdagdagan namin ng additional 4 days dun sa next week. So you have a total of like 8 days off kung gugustuhin mo. Okay, so that's a very good way for us to go on vacation. Okay, hindi mo na kailangan mag-file ng leave, basta kailangan mo lang ng schedule na naka-schedule ng ganun. And you can always request that every 2 months or depende sa institution kung paano nila sineset yung schedule. So for us, ganun, every 2 months, sabihin ko lang, hindi ako nag-off, gusto ko lang ng idikit mo to, tsaka ito, para makapag-bakasyon ako. And usually, okay naman sila guys, flexible sila. But of course, depende sa institution. So with those 8 days guys, isipin mo lang, you can do a lot of things. Like mga kasama ko dito, pumunta ng Canada, minsan pumunta sila like, pumunta kami Mexico last time, in Philippines, yes you can do that Philippines, pero 8 days medyo kulang guys eh. Mahal pa masaya going outside of the US, tapos 8 days lang medyo bitid. So, but it is doable, especially if nasa California side kayo kasi isang plane ride lang. Okay, but for us na wala sa California and wala sa mga places na may direct flight to the Philippines, medyo mas magastos yun. Doon naman tayo negative about sa schedule. Most nurses guys na papunta dito sa United States, iba sa kanila ang typical schedule nila pag sa initial contract is 40 hours. Ibig sabihin, 3 days tapos isang week is 4 days. So typically ganun. That's based on my experience sa mga staffing agency. So I think most of us na mga nurses na bagong salta is ganun yung schedule nila. But after doon guys, usually 3 days lang eh. Okay, so it's already your option kung gusto mo mag-pick up for overtime. Eh, marami sa atin, gusto natin ng pera. So isa na ako doon guys, okay? Gusto ng pera, especially na ayaw kong magbakasyon. Yung bakasyon kasi guys, okay lang, pero minsan nakakatamad din kasi dami mga kailangan gawin, planuhin, may konting stress factor. So minsan, ayaw ko. Gusto ko lang mag-chill lang dito sa city area ko. So, those 4 days, pinispend ko lang dito sa Louisville. And I can do a lot of things po dito. We can do like golf, we can do like swimming, pwede kami pumunta sa like Chicago, 4 hours away lang dito, punta kami Tennessee, 5 hours away dito, so Nashville, 2 hours away, so those kind of things. So there's options. Ang ano lang is energy and katamaran guys. Isa sa main problem ko yun, katamaran, okay? Pero so far naman kami ni Mrs. nagbabakasyon talaga kami, okay? And if we can, we will. Okay? And budget-wise, of course, nag-factor in kasi may mga things naman na kailangan mo pag-ipunan din. So what I'm saying about yung sa cons guys is may option ka na mag-pick up ng more days if gusto mo. Okay? So that work-life balance depends on you. Kung ano yung goal mo, ano yung financial goal mo, ano yung trip mong gawin sa buhay mo. Okay? So move tayo sa next. So another reason naman guys, of course, is yung budget. Enough ba yung sweldo dito for you to have a work-life balance? Okay, that's a really good question. So it really depends. Depends on a lot of things. That's why kami guys sa Lefora, we are encouraging you guys to make better decisions, make better financial decisions for your American trip. Okay? Ibang mga decision kasi natin kami here, minsan touch move eh. So kung na-sign mo na, nagawa mo na tong step na to, mahirap nang bawiin. Okay? So that's why we always encourage that before kayo mag-sign anything, try to research more informations, compare and check what fits better for you. Okay, hindi ibig sabihin American Dream guys, pirma kayo, yes na agad. Okay, it doesn't work that way.
isang scenario nila kung saan binibigay ko sa inyo example ever since is yung difference ng staffing and sa direct hire agency. Okay, so medyo malaki talaga difference nila when it comes to rate. Isipin mo lang, same work kayo guys ng isang katrabaho mo, pero you're getting to be paid less dahil sa maling decision mo. Okay, and when it comes to less, it's like per year ha, nasa around, depende kung saan state kayo, sa mga 20,000 or like less than 20,000 difference. Okay, so that's how big of a difference it is guys. So kung staffing agency, enough ba yung sweldo? Really depends din sa mga factors. But basically, yes. Enough na yun guys para mabuhay ha. 7 days duty sa 2 weeks. Enough nang buhayin ka. Like for me and my wife guys ha, nakaya kong buhayin yun with that staffing agency, kami lang ni Mrs. Kaya kinaya naman namin nakapag-vacation pa rin kami with that staffing agency rate. So what more na lang if direct hire agency kami guys. So kayang-kaya namin yun. Tapos add on tayo sa schedule. Iba kasi guys sa mga ibang nursing home or ibang mga hospital, pinipilit sila mag-work. Yes, they can ask you to work, pero pilit, nasa sa inyo guys kung gusto nyo i-work yon. Okay, it's really up to you. You have that option na hindi, ayaw ko mag-work. May ginagawa ko. Hindi ko kailangang ma-explain. Okay, that's one good thing here. So, you can always deny. Alright, nasa sa inyo na yun, like I said, nasa sa inyo decision kung gusto nyo ng work or gusto nyo ng balance life. Okay, so most of us, kasi nga may mga binabayad tayong utang, we prefer to work, tapos later on, mag-enjoy. Parang ganun. So we sometimes invest on working now, tapos medyo work on it later kung medyo komportable ka na sa ipon na nakuha mo. Okay, so that's one thing coming sa isang nurse na nag-work dito sa US. So another hadlang na nakikita ko dito guys is if hindi kayo marunong mag-drive. Okay, that's one major factor. Especially if nasa rural area kayo tapos wala kayong public transportation and solo kayo. So medyo may hirap magkaroon ng work-life balance per se. If gusto niyo like travel mga ganun. So driving is really a necessity. Kumbaga you have all the options ka puntahan yung mga places dito but hindi mo magawa yun kasi nga wala kang driving experience. Natatakot ka mag-drive, ayaw mo mag-drive. So that kind of fear guys can hold you to one singular place. Okay, it's medyo minsan maging dependent ka sa mga ibang modes of transportation which limits a lot of things. Okay, so I would suggest para magkaroon kayo ng better work-life balance dito is learn how to drive ngayon pa lang. Okay, kunin nyo yung lisensya sa Pilipinas just as a form of proof and at least pwede kayo mag-try practice from time to time kung the opportunity arises. So overall guys, if you're gonna ask me kung may work-life balance dito sa US, definitely yes. Okay, that's coming from someone na nag-work as staffing agency, kaya naman ng rate ko. Coming from travel nursing ako, kaya ko pa rin magkaroon ng work-life balance. Tapos coming na sa isang staff ngayon dito as a local travel nurse dito sa US. Okay, so it really depends po sa inyo kung anong trip nyo sa buhay. Most lang sa amin mga nurses dito sa United States, sometimes we aim for this. Okay, kasi sayang we aim for this kasi yung sweldo na kukuha namin napupunta doon sa benefits namin or savings namin sa future and napupunta doon sa mga mahal namin sa Pilipinas. Okay, and sometimes savings for us to go vacation, like a bigger kind of vacation, especially if gusto namin umuwi sa Pilipinas. For those who are thinking about na walang work-life balance dito, hopefully may natutunan kayo and medyo na-clarify ko based sa mga points na binigay ko sa inyo. Okay, so don't listen to everything that a lot of people would put in social media. Minsan kasi may pag-bias yung mga comments sila. Okay, so I'm not telling na wala akong bias, pero based on my experience, I would say yes. Okay, coming from Singapore and Philippines, for me, I have a lot more things to do here. Mas flexible. So, yun lang. So, see you guys next time. Bye-bye.